Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga mag-aaral na ikasampung baitang. At ngayong araw, ating tatalakayin at ipagpapatuloy ang talakayan sa ating aralin 3 na pinamagatang ang aking aba at hamak na tahanan. Ngayon, ano-ano nga ba yung mga bagay na malalaman natin ngayong araw? Una, aalamin natin ang mensahe patungkol sa tulang ating tinalakay noong nakaraan. Pangalawa, malalaman natin kung ano nga ba ang iba't ibang sangkap o elemento ng isang tula. At panghuli, aking ibabahagi sa araw na ito ang inyong magiging pamantayang pangganap o performance task para sa ating ikalawang markahan. Magpatuloy na po tayo. So para sa aking aba at hamak na tahanan, ang mahalagang tanong na kailangan nating masagot ay bakit nga ba mahalagang iwasan ang digmaan? At ano-ano ang mga naidudulot ng digmaan na ito sa ating mundo? Magpatuloy na po tayo sa pag-alam sa ating tula o panitikan na pinamagatang ang aking aba at hamak na tahanan. Ang panitikan na ito ay sinulat ng isang tanyag na Amerikanong author na si Nathan Hathron. Isinilang siya noong Hulyo 4, 1804 sa Salem, Massachusetts. Ang pagkawala ng kanyang ama at paglaki kasama ang kanyang ina ang dahilan sa pagkahubog niya sa pagiging isang manunulat. So naging malaking bahagi ng buhay ni Nathan Hathron ang paglaki kasama ang kanyang ina lamang. Dahil ng mga panahon na ito, siya ay isang batang kung saan taong bahay lang at kumbaga mahiyain po siya. Ngunit ang mga bagay na ito ang naging dahilan o nag-inspire sa kanya upang maging isang manunulat. Itinuturing siya na isa sa mga pinakadakilang Amerikanong manunulat hanggang sa panahon natin ngayon. Kahit na sinasabi na siya ay namatay sa isang karamdaman, napakarami ng mga bagay na kanyang naiampag sa larangan ng literature o literatura sa Amerika. At magpasa hanggang ngayon, tinatalakay natin ang mga aralin o yung mga panitikan na isinulat po niya, kagaya na lamang na ang panitikan natin ngayon na pinamagatang ang aking aba at hamak na tahanan. Noong nakaraang linggo, binasa at inalam natin kung ano nga ba yung mga mensahe ng tula na ito. At para masagot lamang ang pinakamahalagang tanong natin kung ano nga ba ang mga mahalaga o bakit nga ba mahalagang iwasan natin ang digmaan na ito at ano-ano mga nagtulot nito, sasagutin natin ng kaunti o bibigyan natin ng pagbubuod ang sagot natin para sa tanong na yan. So magpapakita po ako sa inyo ng mga larawan na kagaya ng mga ito na kung saan makikita natin ang mga tao na sumabak sa isang digmaan o giyera. Kung makikita ninyo sa unang larawan natin, ito po, kung pamilyar po kayo sa kanya, isa po siya sa pangulo ng isang bansa na nakaranas ng digmaan kamakailan lamang. So kung di ako nagkakamali, nakasagupan nila ang bansang Russia. At makikita natin dyan yung naging epekto sa taong ito. Siya ay isang leader ng kanilang bansa. Ngunit dahil nga sa nangyari na digmaan, nakita natin ang pagkalumo hindi lang sa kanyang muka, maging sa kanyang ekspresyon, at hanggang sa ngayon, kumbaga, makikita natin yung danyos o di naman kaya yung tinatawag natin damage. Okay? So, hindi lamang sa isang tao, maging sa kanyang nasyon na sinasakupan. Sumunod sa mga larawan na ito, makikita natin yung pagbabagong pisikal ng mga tao. Kagaya na lamang na makikita natin sa isang sundalo na ito na nakaranas ng pinsala sa kanyang pisikal na pangangatawan. Kung makikita po natin, parang naswasak yung bahagi ng kanyang mukha. Ngayon, parang nilagyan na lang ng prosthetics para lang maging maayos yung kanyang itsura. Maging po dito, sa ikatlong larawan po natin, makikita natin yung pagbabagong ekspresyon, pagbabago ng mukha ng isang sundalo. At dito sa last picture natin, ito yung tinatawag natin na shell shock sa mga sundalo na sumasagupa sa gera. So ano nga ba sir yung term na shell shock na ito? So parang ito yung nangyayari sa mga sundalo natin once nandoon na sila sa gera. At ulitin ko lang po ha, ang aking aba at hamak na tahanan ay isang tula na isinulat para sa mga sundalo po o doon sa mga paksang patungkol sa gera. Ngayon, bakit nga ba mahalagang iwasan natin o bakit nga ba na mahalagang mawaksi ang digmaan na ito? Dahil sa totoo lang,
At alam naman nating lahat na pagdating po sa digmaan, walang nananalo. Kahit na sabihin natin na nanalo yung nasyon natin sa kalabang nasyon, yung damage na naiiwan nito, yung marka, yung scar, yung pilat na pwedeng manatili kahit natapos na ang nasabing digmaan na ito, ay naroon pa rin, hindi lamang sa nasyon, maging sa lahat ng tao na nandito. At makikita natin sa ibang mga palabas o din naman kaya kung meron kayong oras na saliksikin o alamin yung patungkol sa mga sundalo po natin na dumanas ng isang gera, meron silang tinatawag na term na PTSD. So, sir, ano nga po ba yung PTSD na yun? Yung post-traumatic syndrome or post-traumatic yung parang disorder para sa kanila ay kung saan hindi sila nakaka-recover fully or hindi sila nakakapag-recover dun sa mga naranasan nila during that time na nasa gera po sila. At doon sa mga larawan natin, ito yung mga great example, yung magandang example na nagpapakita ng mga bagay na yun. So, ibig sabihin po, yung gera kahit sabihin natin natatapos na, hindi pa rin talaga siya nawawala, lalo na sa mga taong naka-experience nito. Tulad na lamang nating mga Pilipino, o pagdating po sa gera, isa po yung bansang Pilipinas sa nakaranas po niya. And maging yung mga ibang bansa na hanggang sa ngayon nakakaranas pa rin unfortunately ng mga bagay na ito. Kung pamilyar po kayo sa kasalukuyang issue ng Israel at ng Gaza, yan po yung nangyayari sa atin. So, bakit nga ba pinipili nila yung ganitong klase ng kumbaga parang solusyon para masolusyonan yung problema? Yan po sana yung bagay na kailangan nating iwasan. So, kailangan po natin malaman bilang isang mag-aaral, kahit sabihin natin na bilang isang Pilipino o bilang isang tao, kahit na sabihin natin hindi tayo nakakaranas ng gera ngayon or ng mga problemang kagaya niyan, is wag po nating pipiliin yung karahasan sa pag-solve ng mga problema po natin. So makikita lamang dyan na at the end, kahit na sabihin natin na oo, lumaban tayo, oo, pinili natin yung karahasan, oo, nanalo tayo. Hindi ibig sabihin nun is parang nag-gain tayo. Minsan, kahit na sabihin na nanalo ka sa isang gera, yung bakas, yung pilat, yung sugat na naiiwan niyan is yun yung mas masakit. Kasi yun yung mga bagay na nananatili. Kagaya na lamang sa atin, kung pipiliin natin yung karahasan bilang solusyon sa isang problema, yung mga consequences o yung mga kalalabasan na pwedeng idulot nun, hindi na natin mababago. So, yan po yung isa sa mga aral na naisip parating ng aking aba at hamak na tahanan. Kumbaga ipinapakita niya yung buhay sa gera na kung saan doon sa mga taludtod nakita natin yung pananabik ng isang binatang sundalo at at the end nung mapunta na siya doon is kumbaga nakita niya yung hirap at nakita niya yung pinaka worst case sa isang gera. At the end, kahit sabihin natin na nanalo sila, hindi nun mababawi o hindi nun mapapawi yung kasawian na naidulot sa kanya. So yun po ang pinakamensahe para sa ating panitikan na tinalakay ng aking aba at hamak na tahanan. Ngayon, para po ipagpatuloy natin ang ikalawang sesyon, lalo na po sa inyo, na kung saan hindi tayo nagkita noong nakaraan, tatalakayin po natin ang tula at ang mga elemento nito. Ngayon, pagkatapos po nating sabihin o pagkatapos nating ipaliwanag ang mga elemento at ang sangkap ng isang tula at kung paano ito nabubuo, ibabahagi ko po sa inyo kung ano ang inyong pamantayang pangganap o performance task na gagawin para sa ikalawang markahan. Naway makasunod po kayo at tayo ay magsimula na sa pagtalakay sa elemento ng mga tula. Bago natin alamin ang iba't ibang mga elemento ng tula, atin munang alamin ang pinakadefinisyon ng tula na ito. Sinasabi daw na ang tula ay isang akdang pampanitikan, naglalarawan ng buhay hango sa guni-guni. Ipinaparating sa ating damdamin at ipinahahayag sa pananalitang may angking karikitan o aliw-iw. Sinasabi ng iba na ang tula ay kaiba sa lahat ng panitikan. Bakit po ito nasabi ng iba? So, kaya po yan nasabi ng iba dahil sa lahat ng panitikan, kakaiba po ang tula.
Kung mapapansin ninyo, kung alam nyo yung istruktura ng tula, makikita natin na napakaikli lamang nito. Hindi kagaya ng mga nobela na mayroong mga kabanata, hindi kagaya ng mga sanaysay na pagkahaba-haba, hindi kagaya ng mga maikling kwento na kung saan kailangan mo talaga tutukan yung mahabang teksto na basahin para malaman yung kwento. So ang tula ay napakaikli lamang, pero isa siya sa mga pinakakomplikadong panitikan na gagawin. Bakit? Kasi binubuo ito ng iba't ibang mga elemento o sangkap na kailangan makumpleto nang sa gayon maging tama ang isang tula. At ang tula, sa paggawa po ng tula po natin, kinakailangan mayroon kang malawak na imahinasyon at tala salitaan. Ibig sabihin, marami kang alam na salita, lalong-lalo na kung Pilipinong tula ang gagawin mo. So para mas mapaunlad natin ang kaalaman natin patungkol sa tula, ating alamin ang iba't ibang mga elemento o sangkap nito. So pagdating po sa elemento o sangkap ng tula, mayroon po tayo diyaang anim. So mayroon tayong tugma, sumunod mayroon tayong sukat, pangatlo mayroon tayong tinatawag na saknong, pang-apat mayroon tayong tinatawag na larawang diwa, sumunod ay yung simbolismo at ang pinakahuli at pinakaimportante yung tinatawag natin na karikitan. Ngayon magsimula po tayo sa unang sangkap o elemento ng isang tula. Ito po yung tinatawag natin na tugma. Ayan. Ang tugma ay ang pare-pareho o halos magkakasing tunog na dalung pantig ng bawat taludtod sa isang tula. Ang dalung pantig na ito ay maaaring nagtatapos sa patinig o katinig. Ulitin ko lang po. Ang tugma o yung pantig na ginagamit sa bawat dulo ng bawat taludtod ay maaaring magtapos sa patinig o katinig. Sa madaling salita po, ang tugma na ito yung tinatawag nating rhyme sa Ingles na kung saan pare-parehas yung halos tunog ng bawat dulong taludtod or dulong line sa isang saknong o sa mga susunod na saknong pa. Ngayon, para mas malaman natin kung paano nga ba yung pagtutugma, atin po nating alamin kung ano nga ba yung tinatawag na tugmang patinig at tugmang katinig na ginagamit sa isang tula. Pagdating po sa tugma, mayroon tayong dalawa. Ito po yung tinatawag na tugmang patinig at tugmang katinig. Umpisahan muna nating talakayin kung ano nga ba ang tugmang patinig. Sinasabi daw na ang mga tugmang patinig ay mga salitang nagtatapos sa iisang patinigan na may pare-pareho ring bigkas. Ang mga patinig na pwedeng magkakatugma ay mahati sa tatlong lipon. So narito po ang mga sumusunod na patinig po natin. Kung hindi nyo po alam, ang mga patinig ay ang A, E, I, at O, U. Yan po ang mga patinig o tugmang patinig na pwede nating gamitin sa pagtutugma po natin. Ang tunog na A, E at I, at O at U. Ngayon, pagdating po sa tugmaang patinig, maaari pong maghalo o di naman kaya ay magkapares ang tunog na I at I. Kasi po halos magkatunog lang yan. At ganun din po sa kaso ng O at U. Yan po ang mga tugmang patinig na pwede po natin gamitin. Para mas makita natin kung paano siya ginagamit, atin pong tignan ang halimbawa na ito na isang tula na nanggaling kay Jose Corazon de Jesus na pinamagatang Isang Punong Kahoy. Narito po ang ating halimbawa. Basahin po natin. Wala na. Ang gabi ay lampog na sa luksa. Panakip sa ating namumutlang muka. Kahoy na nabuwal sa pagkakahiga. Ni ibon, ni tao'y hindi natuwa. Kung mapapansin po natin, ang bawat huling tunog ng bawat linya o bawat taludtod dyan ay nagtatapos sa tugmang patinig na A. So, ganyan po ang paggamit natin ng tugmang patinig. Kung gagamit tayo ng A, E, I, O, U,
tugma sa mga taludtod natin, maging consistent po tayo na sa ganun, mapakita po natin yung pagtutugma po natin. Okay? Then, sumunod, kung meron tayong tugmang patinig na binubuo ng A, E, I, O, U, meron din tayong tinatawag na ito, yung tinatawag natin na tugmang katinig naman. Ngayon, ang tugmang katinig, ito yung mga taludtod na nagtatapos sa katinig. At maaari itong mahati sa dalawa. Meron tayong tinatawag na tugmang malakas at tugmang mahina. Ngayon, ano nga po ba ang pagkakaiba ng mga yan? Atin munang alamin kung paano nga ba ginagamit ang isang tugmang malakas sa isang tugmang katinig. Sa tugmang katinig na tugmang malakas, nagtatapos sa katinig na B, K, D, G, P, S, at T ang mga taludtod. Sa tugmaang malakas gamit ng A, kung mapapansin ninyo, narito yung mga halimbawa natin. Alab, balak, palad, payag, usap, salat, kalat, pilat, malat, patas, lakas, wagas. Kung mapapansin ninyo, kapag binibigkas sila, para bang lumalakas yung ating tono o pagsasalita. Kaya naman, ang mga yan ay tinatawag na tugmang malakas, na kung saan kapag binibigkas yung mga tugmang katinig na ito, kailangan sa paparaang medyo may kalakasan. Kaya sila tinatawag na tugmang malakas. Ulitin ko, sa tugmang malakas, meron tayo mga katinig na kagaya ng B, K, D, G, P, S, at T. Yan po ang ginagamit sa mga tugmang malakas. Para mas makita po natin kung paano siya ginagamit, tignan po natin ang halimbawa na ito na isang uri ng tula na pinamagatang ang dagat. Basahin po natin ang halimbawa kung paano ginagamit ang tugmang malakas. Ang salpok ng mga aloy sa talampasay nababasag at sa hangin sumasama sa rurok ng alapaap. Parang diwa ng Makata kung mayroong sinusulat. Umantong sa palasyong lundo-lundo, mga ulap. Kung mapapansin ninyo, sa bawat dulo ng pantig medyo may kalakasan. Kaya naman tinatawag silang mga tugmang malakas. Ngayon, sa pagtutugmang malakas po, kung mapapansin ninyo, iba-iba ng letra yung ginagamit dyan sa katinig. Maari po yan. Pero kung ito ay may tunog na A, ag, o A, kailangan po maging consistent po doon. Okay? Sumunod. Kung meron tayong tugmang malakas, meron din tayong tinatawag na tugmang mahina. At para sa tugmang mahina po, kung doon sa una, meron tayong mga letra na ginagamit, ganun din po dito sa tugmang mahina. Ito yung mga letrang o yung mga katinig na ginagamit sa tugmang mahina. Nandyan ng L, M, N, ng, R, W, at Y, O, E. So, sa tugmang mahina gamit ang A na tunog, ganito po siya ginagamit. Halal, alam, bayan, halanad, araw, ayaw, banan, kasal, dangal, bayan, kawan, karawan. Kung mapapansin ninyo, hindi kagaya ng mga nauna, dito sa tugmang mahina, ang bawat pagbigkas dito ay medyo may kahinaan. Kaya naman po, ito yung tinatawag natin na mga tugmang mahina. Ulitin ko, para sa tugmang mahina, gumagamit tayo ng mga letrang kagaya ng L, M, N, ng, R, W, at Y. Yan po para sa tugmang mahina. Para mas maunawaan natin, kagaya ng tugmang malakas, meron din tayong isang halimbawa ng tula na gumagamit ng tugmang mahina. Atin pong tignan ang halimbawa na ito. Ito ay isang tula na isinulat ni Lope K. Santos na nagpapakita ng tugmang mahina gamit ang tugmang katinig. Basahin po natin.
Kilala ka sa sangkalupaan, at tanang nilikha ang hari ay ikaw. Ang pag-usap mo at dunong kung minsan, pati kay Bathala ay nagmamayabang. At talastas ko rin ang kaligayahan, ay siya mong mithi habang nabubuhay. Kung mapapansin po ninyo, may pagbaba sa tono natin kapag ito'y binibigkas. Kaya naman, ito'y tinatawag na tugmang mahina. Maliwanag po ba? Okay. So, yan po ang para sa tugma po natin. Ulitin po natin ha. Sa tugma po natin, maaari tayong gumamit ng tugmang patinig o tugmang katinig. Sa tugmang patinig, madali lang po siyang magamit dahil karamihan ng mga salita ay nagtatapos sa patinig na a, e, i, at ou. Doon po ang paggamit ng tugmang patinig. At meron din po tayong isa pang klase ng tugma na tinatawag na tugmang katinig na maaaring mahati naman sa dalawa. Ito yung tinatawag natin tugmang malakas at tugmang mahina. Yan po ay para sa tugma. Ngayon, dako naman po tayo sa pangalawang elemento o sangkap ng isang tula. At ito naman yung tinatawag natin na sukat. Para sa sukat naman, madali lang po itong maunawaan dahil ang sukat, ito ay ang bilang ng pantig sa bawat taludtod ng sakno. Isipin po natin ha, pag sinabing sukat, ito ang bilang ng pantig sa bawat taludtod ng sakno. So, paano nga po ba magpantig, sir? Bilangin lang po natin, okay? So, kung meron tayong salita, kagaya na lamang ng isang malaking aso. So, bibilangin mo yun. Isang malaking aso. Meron po siyang ilang pantig? Meron siyang 7. Kasi isang malaking aso. Meron po siyang 7 o 7 pantig. So, tignan po natin yung halimbawa natin. Ang halimbawa na ito ay nanggaling sa isang tula na pinamagatang Isang Puting Kalapati, libutin itong sandaigdigan. So, ito po yung unang taludtod. Sa mga pangyayaring walang katiyakan. So, ilang pantig o ilan ang sukat po niyan? Bilangin po natin. Sa mga pangyayaring walang katiyakan. Kung bibilangin po natin, ilan po ang pantig ng isang taludtod na yan? So, magiging sa mga pangyayaring walang katiyakan. Sa mga pangyayaring walang katiyakan. Tignan ko, meron po siyang 13 o 13 na pantig. Ganun lang po kadali na malaman ang pantig ng bawat taludtod. Ulitin ko ha, ang pagsusukat ay kung saan bibilangin ang pantig ng bawat taludtod. Tignan po natin yung isa pang halimbawa para mas maunawaan natin. Ayan po yung halimbawa natin. Ito po yung isang saknong na nagmula sa ating tula na tinalakay na pinamagatang Ang Aking Aba at Hamak na Tahanan. So para po sa unang taludtod, basahin po muna natin siya. Iniwan kong abat hamak na tahanan. Ibig sabihin, ayan po, iniwan niya daw yung kanilang yung kanilang tirahan at yung kanyang ama. So, bilangin po natin yung bawat sukat ng bawat taludtod. Mag-umpisa po na tayo sa pinakauna. Iniwan kong abat hamak na tahanan. Bilangin po natin. Iniwan kong abat hamak na tahanan. Kung bibilangin po natin, mayroon po siyang ilan? 12 o 12 na pantig. Ito po yung ibig sabihin nito, mayroon siyang 12 sukat. Ngayon naman, dako naman po tayo sa pangalawang taludtod. Basahin po natin. Malayo sa bukid ni Amat naglakbay. Bilangin po natin ang sukat. Mayroon po siyang malayo sa bukid ni Amat naglakbay. Kung bibilangin siya, mayroon din siyang 12 na pantig o 12 sukat. Pangatlong taludtod naman po tayo. Basahin natin.
Payapa kung katre, wala ng halina. Ngayon, palangin po natin yung kanyang sukat. Payapa kung katre, wala ng halina. Meron po siya ulit 12 na pantig o 12 sukat. At panghuli, basahin po natin, hudyat ng digmaan ang aking ligaya. Bilangin niyo po. Okay. So, hudyat ng digmaan ang aking ligaya. Sa madaling salita, mayroon din po siyang 12 na sukat. Ganun lang po kadali ang mag-alam o pumilatis sa sukat ng bawat taludtod sa isang tula. Bibilangin lang po natin kung ilan ang pantig na mayroon ang bawat taludtod. Maliwanag po ba? Sige, magpatuloy na po tayo. Ngayong alam na natin kung anong sukat, dako naman po tayo o dumako na tayo sa pangatlo na elemento ng isang tula or sangkap ng isang tula. At ito po yung tinatawag nating saknong. Ano naman po, sir, ang isang saknong? So, ang saknong, ito po ang pinaka-definisyon niya. Sinasabi ang saknong ay ang pagpapangkat ng mga taludtod o linya ng tula na nakakapagdaragdag o nakapagdadagdag ito sa ganda o balanse ng isang tula. Para po sa saknong, ganito po lang po siya kadali. Isipin lang natin na ito yung grupo ng bawat linya o bawat taludtod po natin. So para sa saknong, meron po tayong iba't ibang uri nito. Narito po ang mga halimbawa po natin. Ayan. Kung ang isang tula ay mayroong tigdadalawang linya or ang bawat saknong ay mayroong tigdadalawang linya tulad niyan, ang tawag diyan ay couplet. Ngayon, kung ang tula naman ay mayroong tigtatatlo na linya, ang tawag po diyan ay tercet. Ngayon, paano naman po, sir, kapag mayroon po siyang tiga-apat na taludtod? Ang tawag naman po diyan ay quatrain. Ngayon, kung ang bawat saknong ay mayroon o may nilalaman na 5 linya o 5 taludtod, ang tawag po dyan ay quintet. Pag-anim, sestet. Pag-pito, septet. At pang-walo, octave. Yan po ang bawat tawag sa mga saknong po natin. Depende kung ilan ang linya o ilan yung taludtod niya. Okay? Ulitin ko lang kung medyo nalilito kayo. Magsimula po muna tayo sa taludtod, ha? Ang taludtod, ito po yung bawat linya sa isang tula. So sa mga tula po natin, mayroon pong spesifikasyon yan kung ilang linya ang mayroon siya. So kadalasan na ginagamit sa mga tula ay mayroong sukat na 12 at yung kanyang taludtod ay 3-4. So ang tawag dyan sa bawat saknong na yan kapag ganoon ay ito po, quatrain. Yan po yung kadalasan na ginagamit sa mga tula. Kagaya na lamang ng mga tula na tinalakay natin, tulad ng aba at hamak na tahanan. Kung papansin ninyo, bawat linya o bawat taludtod may tig-12 sukat. At kung titignan, makikita doon na mayroon siyang 3-4 na linya. So, bawat isang saknong, 4 na linya ang sakop niya. Kaya ang tawag diyan ay quatrain o yung tinatawag natin na isang saknong na may 3-4 na taludtod. Yun po ang para sa saknong. Ulitin ko lang ha, pagdating po sa saknong, ang ibig sabihin lang nito ay ang grupo ng bawat taludtod sa isang tula. At maaari itong maklasipika, depende kung ilang linya ang mayroon sa bawat saknong. Saknong, grupo ng taludtod. Maliwanag po ba? Sige, magpatuloy na po tayo. Matapos po nating malaman kung ano nga ba ang saknong, dako naman po tayo sa pang-apat na elemento ng tula at ito po yung tinatawag natin na larawang diwa. Pag sinasabi po nating larawang diwa, ito ay mga salitang binabanggit sa tulang nag-iiwan ng malinaw at tiyak na larawan sa isipan ng mambabasa. Ibig sabihin po,
Ito yung mga salita na kung saan kapag nabasa natin, may imagine natin or mapipicturize natin sa isipan natin kung ano ang itsura ng kalagayan o sitwasyon na yun. Ibig sabihin, larawang diwa, picture or imagery sa Ingles. Yun lang po yung ibig sabihin nun. Larawang diwa, nag-iwan ng malinaw at tiyak na larawan sa isipan ng mambasa natin. Kapag binasa natin, may imagine or makikita natin, mapipicturize natin yung mga makikita nating salita doon. Para mas maunawaan natin, tignan po natin ang halimbawa na ito. Ito po yung isa sa mga taludtod na makikita po natin sa tula na ating tinalakay. Basahin po natin. Pumula sa dugo ng kalabang puksa. Pumula sa dugo ng kalabang puksa. Kung mapapansin po natin, ang pagbanggit niya na pumula sa dugo ay nagiiwan sa atin ng larawan kung ano yung itsura ng dugo o yung sinasabi niya na nakita niya sa kanyang kalaban o dun sa kanyang nakaharap. Pumula sa dugo ng kalabang puksa. Ibig sabihin, nagpapakita ito ng larawan ng mapulang dugo. So, doon pa lang may imagine natin, mapipicturize natin kung ano yung nais niyang iparating. Yun po ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng larawang diwa. Mas nakikintal yung imagination na mababasa kapag meron ito. Kaya naman kasama po siya sa sangkap ng tula, ang paggamit ng larawang diwa. Sige, tignan pa natin yung isa pang example po natin. Ito ay isa ring taludtod na nagmula doon sa ating tinalaki na tula na hamak kong tahanan, ang aking aba at hamak kong tahanan. Basahin po natin. Naglambong sa usok, bangis ay umamba. So kapag binasa po natin yan, naglambong sa usok, ibig sabihin, nagpapakita ito ng larawan ng usok. At kung saan kumbaga mula sa usok na yun, ay may bangis o may taong sumagupa na umamba o kumalaban sa kanya. Sa pamamagitan po ng paggamit ng mga salita na yan, ito po yung nagbibigay diin sa larawang diwa po natin. Na kung saan kapag binasa natin, parang may visualize natin o makikita natin yung mga bagay na sinasabi ng author natin. Kaya naman po, yun yung kahalagahan ng paggamit ng larawang diwa. Kasi kahit nasabihin natin na tulayan, na binabasa lang yan, maaari yan makapagbigay ng malawak na imahinasyon sa mga nakikinig or mambabasa po natin. Kagaya na lamang yan, naglambong sa usok, bangis ay umamba para na-visualize natin yung pagsugod ng kalaban mula sa mga usok or mula sa usok na yan. Okay? So, yun po yung larawang diwa. Nag-iiwan ng larawan sa mga mambabasa. Matapos po nating malawan kung ano nga bang kahulugan ng larawang diwa, pasok naman po tayo dito, yung tinatawag natin na simbolismo. Ngayon, ano po ba ang kaibahan na simbolismo sa larawang diwa? Pag sinabi po nating simbolismo, ang kahulugan nito ay ito po. Ito ang mga simbolo o mga bagay na ginagamit sa tulang may kinakatawang mensahe o kahulugan at nagpapalalim sa diwa ng tula. Ulitin ko po, ito po yung kaibahan ng dalawa, larawang diwa at simbolismo. Pag sinabing larawang diwa, ito po yung mga salita na nagpapakita ng larawan, direktang larawan sa imahinasyon ng mga mambabasa. While kapag sinabi naman po natin simbolismo, mga salita na mayroong ibang katawagan o ibang mensahe o ibang kahulugan sa mga ginagamit nito. Para po mas maunawaan natin, tignan po natin yung mga halimbawa nito. Ayan. So, sa simbolismo po, ginagamit yung isang salita para mag-symbolize ng ibang kahulugan o ibang mensahe. Kagaya na lamang ng mga salita na makikita sa halimbawa, ang paggamit ng salitang between ay hindi naman pumapatungkol sa literal na between. Ito pumapatungkol sa pangarap. Kung mapapansin natin, nakatago ang mensahe. Ngayon, bakit po ginagamit yung simbolismo na yan? Nang sa gayon, hindi sabihin ng direkta yung salitang pangarap at maging mas matalinhaga or mas maging, tawag ito, mas maging
maganda yung kalalabasan ng tula po natin. Kasi sa pamamagitan ng pagtatago ng mensahe o paggamit ng simbolismo, mas malilinang po yung kaalaman natin. So, tignan pa po natin yung ibang halimbawa natin. Kagaya na lamang ng salitang ilaw, na kapag sinabing ilaw sa isang tula, hindi ito direktang naiuugnay or ang ibig sabihin ay ilaw na makikita kagaya ng nasa tahanan natin. Hindi naman ibig sabihin ilaw kagaya niyan, di po ba? So, maaaring ang ilaw ay pumatungkol sa pag-asa. So, sabihin natin o gamitin natin sa isang halimbawa. Ikaw ang nagsilbing. Gamitin po natin yung ilaw, ha? Ikaw ang nagsilbing ilaw sa mga panahon, ako'y nasa kadiliman. So, yun yung example natin. Ikaw ang nagsilbing ilaw sa mga panahon, ako'y nasa kadiliman. Kung uunawain po natin, ang ilaw na tinutukoy niya ay hindi naman yung literal na ilaw. Ginamit niya lang na simbolo na yon o ginamit niya yung simbolo ng ilaw na yon para maipakita yung talinhaga na ito yung pumapatungkol sa isang tao. Ganun din po sa mga sumusunod na halimbawa, kagaya ng pinto ng pwedeng maging kahulugan ay naging daan. Ikaw ang naging pinto sa aking tagumpay. Pwede pong ganoon. Sumunod, pwede rin po yung pader, na ang ibig sabihin ay matatag. Kumbaga ipinapakita dito, pwede ito sabihin na para kang pader na kung saan hindi ka matinag. Kumbaga pinapakita mo doon na yung taong yun o yung tinutukoy mo ay sintulad o sumisimbolo sa pader na matatag, isang matatag na tao. Okay, naunawaan po ba? O sige, tignan pa natin yung mga sumusunod. Ito, yung salitang unos, na kapag sinabi yung unos, ang ibig sabihin niya ay problema. Ang kalapati naman, na karaniwang alam natin bilang isang ibon, sa pamamaraan ng tula, maaaring ang ibig sabihin nito ay peace o kapayapaan. Kagaya na lamang kung naaalala nyo pa yung tula na tinalakay noong nasa siyam na baitang kayo o grade 9, ang puting kalapati, libutin nitong sandaigdigan. So yun po yung mga halimbawa ng simbolismo po natin. So sumunod, tignan po natin yung salita na ito, sungay. So pag ginamit po siya sa simbolismo, maaaring ang kahulugan niya ay pasaway. So pwede nyo sabihin na siya ay may sungay. So ibig sabihin nun, hindi naman literal na may sungay yung tao. Ang ibig sabihin nun ay pasaway siya o medyo hindi maganda yung kanyang asta. Ganoon po yun. So yun po yung kahalagahan ng paggamit ng simbolismo. Ginagamit siya para maging matalinhaga at maging mas maganda yung ating pananalita sa isang tula. Okay? So pagkatapos po ng simbolismo, dako na po tayo sa panghuli po nating elemento ng tula. Ito naman po yung tinatawag natin na karikitan. Ngayon, ano nga po ba ang karikitan na ito? Unawain po natin. Ayon kay Julian Cruz Balmaceda, maaring bigkasin ang isang hanay-hanay ng mga talatang tugma-tugma, ang mga dulo at sukat-sukat, ang mga bilang ng pantig, ngunit di pa rin matatawag na tula kung hindi nagtataglay ng karikitan. Sinasabi lang po dyan sa pahayag na yan ni Julian Cruz Balmaceda na pwede ka daw gumawa ng isang pahayag na kung saan, oo, mayroon siyang talatang hanay-hanay, mayroon siyang taludtod, mayroon siyang saknong, mayroon siyang sukat, at mayroon din siyang pagtutugma. Pero kung wala daw itong karikitan, hindi siya matatawag na tula. Ngayon, paano nga po ba magkakaroon ng karikitan ang tula na gagawin natin o ginagawa natin? Narito po ang pinakamagandang eksplanasyon para maipakita ang pagkakaroon ng karikitan ng isang tula. Sinasabi na ang karikitan, ito ay kagandahan at larawan ng kabuuan ng karikitang nakikita ng matalas na pananaw ng makata. Ibig sabihin, kinakailangan po dito gumagana ang imagination o yung guni-guni ng author or manunulat ng tula po natin. Gumagamit ng mga piling-piling salita na nakakagising sa mayamang guni-guni rin ng mga mambabasa. So, ibig sabihin po, para magkaroon ng karikitan ang isang tula, kailangan ipiliin natin ng maigi yung mga salita na ilalagay natin.
Kaya naman doon malalaman kung marunong ba sa talastasan o mahusay ba sa talastasan yung makata. Sinasabi din na tumitingkad ang kahulugan ng mga salita at nakabubuo ng buhay sa buhay na larawang diwa sa paggamit ng simbolismo at talinghaga. Sa madaling salita po, nang sa gayon ay magkaroon ng karikitan ang ating tula, hindi lang kinakailangan ay mayroong taludtod yan. Hindi lang kinakailangan na tama yung saknong yan. Hindi lang kinakailangan na mayroong sukat at tugmayan. Kinakailangan ay gumagamit ka rin ng mga piling-piling salita. Ibig sabihin, mahusay ka dapat sa talasalitaan at kailangan ay gumamit ka ng larawang diwa at simbolismo o yung tinatawag nating talinghaga. Yan po ay para sa karikitan. So, ibig sabihin, hindi lang dapat basta-basta yung mga nilalagay na sulatin dyan o yung mga sulat o salita. Ibig sabihin, dapat pinipili mo. Dapat nagpapakita ka ng talinghaga po natin. Okay? Ngayon, sinasabi rin ng sa gayon, para makatulong sa pagbibigay ng talinghaga, meron din tayong tinatawag na mga tayutay. Yan po yung ginagamit ng ilang mga makata nang sa gayon maging mahusay o maganda yung tulang kanilang gagawin para maging matalinghaga po sila. Ngayon, ano nga ba ang tayutay? Ang mga tayutay ay uri ng pahayag na pantalinghaga kung saan sadyang lumalayo at ang nagpapahayag sa karaniwang paraan ng pagsasalita upang higit na mapaganda o mabigyang halina ang isinusulat o sinasabi. So, ibig sabihin lang po niyan, ang tayutay ay mga salita na kung saan mayroon isilang talinghaga, kagaya na lamang ng paggamit ng simile o yung pagtutulad, metaphor o metapora, paggamit ng hyperbole o hyperbole, paggamit ng personification o personification sa Ingles, paggamit ng apostrophe, paggamit ng ano pa ba yon? Paggamit ng irony at marami pang ibang uri ng tayutay. So sa pamagitan po ng paggamit niyan, hindi ka lang po bumabase sa mismo normal na salita o normal na talasalitaan. Gumagamit ka ng mga simbolismo, gumagamit ka rin ng mga larawang diwa. So yun po ang paggamit ng karikitan o paggamit ng talinghaga. Maaaring gumamit ng tayutay, simbolismo at larawang diwa para mas maipakita ang pagiging matalinghaga at kagandahan ng isang tula. Yan po ang para sa diskusyon natin para sa elemento ng tula. Maraming salamat sa pakikinig. Ngayon po matapos na nating matapos ang diskusyon o talakayan sa ating Aralin 3, dumako naman po tayo sa inyong pamantayang pagganap o performance task. Ayan. Makinig po sa guro o sa akin para sa inyong panuto dito po sa gagawin yung performance task or pamantayang pagganap. Narito po ang instruksyon para sa inyong gagawing pamantayang pagganap o performance task para sa ikalawang markahan. Pero bago yan, balikan muna natin ng kaunti yung mga tinalakay natin patungkol sa elemento ng isang tula. Una, sa elemento ng tula, mayroon tayong tugma. Pangalawa, meron tayong tinatawag na sukat. Pangatlo, yung tinatawag nating sakno. Pang-apat, meron tayong tinatawag na larawang diwa. Panglima, meron tayong tinatawag na simbolismo. At pang-anim, meron tayong tinatawag na karikitan. Ngayon, sa pamamagitan ng kaalaman ninyo patungkol sa mga bagay na yan, kayo sa inyong performance task o pamantayang pangganap ay gagamitin ang kaalaman na ito para makabuo ng inyong sariling tula para sa peta o pamantayang pangganap sa inyong ikalawang markahan. Ngayon, para po sa instruksyon o panuto sa paggawa ng inyong tula, narito po ang mga sumusunod. Gamit ang inyong kaalaman sa bahagi at pagbuo ng tula, kayo naman ang gagawa ng sarili ninyong tula. Ang inyong gagawing tula ay kinakailangang magtaglay ng 4 na saknong na kung saan mayroon dapat itong tig-4 na taludtod. Ang susundan na sukat para sa mga taludtod ay tig-12 o 12 at kinakailangan na ito ay kakikitaan ng tugma. So, ibig sabihin po, ang gagawin yung tula, ang istruktura niya, ay kailangan mayroon po siyang tig-4 na taludtod na kung saan sa tig-4 na taludtod na yun, meron po tayong 4 na saknong.
Sumunod, kailangan ang sukat ng bawat taludtod ay mayroon itong sukat na 12. At sumunod, ang pinaka-importante, kinakailangan pong mayroon po itong tugma. Ibig sabihin, dapat mayroon siyang rhyme o pare-pareho po yung tunog niya sa bawat hulihan ng taludtod. Maliwanag po ba? Okay. So, tanong ng iba, Sir, paano po yan? So, kailangan po ba sa bawat saknong o sa bawat grupo ng taludtod namin, kung sa unang saknong ginamit ko pong tugma ay A, kailangan po ba sa mga susunod na saknong A din po ba yung gagamitin kong tugma? Hindi naman po ganoon. Maaari po kayong gumamit ng iba't ibang tugma gamit po yung 4 na saknong ninyo. For example, sa unang saknong nagtapos ka sa letra or tugma na A. Pwedeng sa pangalawang saknong o sa pangalawang grupo ng taludtod mo, pwede kang magtapos naman sa tugma na tugmang katinig. Ganon din po sa mga susunod. For example, A ka sa unang saknong, ka naman natapos sa pangalawang saknong. Doon po, pwede gumamit ng ibang tugma kagaya ng A. Ganon din po sa susunod. So, specifically, hindi po ibig sabihin na ang tugma mo sa unang saknong ay A, kailangan hanggang doon sa pangalawa, pangatlo, pang-apat, aring matapos yun. Pwede naman ganoon ang gawin ninyo. Pero para hindi kayo mahirapan, pwede din naman na mag-iba-iba ang tugma kada saknong. Ulitin ko po ha, kada saknong po dapat, hindi po kada taludtod. Kasi kapag nag-iba-iba at tunog kada taludtod, wala na pong tugma ang gagawin ng tula. Okay? So ulitin ko lang, para sa tula na gagawin para sa performance task, kailangan ito ay magkaroon ng 4 na taludtod, 4 na saknong, mayroong sukat na 12 at kinakailangan po na mayroon itong tugma. At ngayon, para po mas malaman natin kung paano siya gagawin or ano yung gagawin ninyo, alamin po natin yung paksa o tema ng inyong gagawin tula. Para sa paksa o para sa tema ng gagawin ninyong tula, ang magiging paksa o tema ng inyong tulang gagawin ay patungkol dapat sa kalayaan. Ulitin ko, ang magiging tema ninyo ay patungkol sa kalayaan. Kung babalikan ninyo ang aking aba at hamak na tahanan na tulad tinalakay natin, parang ganoon po ang inyong gagawin. Pero ang kaibahan lamang, katulad niya, mayroon 4 na sukat, mayroon 12 sukat, may tugma, tiga-4 yung saknong na may tiga-4 na taludtod, ganun po yung gagawin ninyo. Pero kaiba po yung tema niya. Kung dun sa nauna, ipinakita ang paksa o tema ng digmaan, kayo naman para sa inyong performance task, ang gagawin ninyo ay mayroon dapat paksa ang tula ninyo na patungkol sa kalayaan. Ulitin ko, kalayaan po ang tema ng inyong paksa o yung paksa ninyo para sa inyong tulang gagawin. Ngayon, para sa mga medyo nalilito, ipapakita ko po ang struktura ng tulang gagawin ninyo. Makikita po natin dito sa ating slide yung pinaka-example or pinaka-parang structure o struktura ng tula na gagawin. Kagaya po nito. Sa bandang bahagi o bandang itaas, dyan nyo po ilalagay yung title o yung pamagat ng inyong tula. Sumunod, sabi nga po natin, kailangan yung tula ay mayroong tig-4 na taludtod or 4 na linya. Ngayon, sa tig-4 na taludtod na yan, ibig sabihin yan, isang saknong na po siya. Ngayon, para sa inyong performance task, kinakailangan kayo ay makabuo ng isang tula na may 4 na saknong, na may tig-4 na taludtod. Ganyan po ang inyong gagawing tula, ganyan po yung kanyang istruktura. Okay? Para po mas maunawaan natin, magbibigay po ako ng halimbawa ng tula na gagawin ninyo. Pero huwag niyo po itong gagamitin ha. Ito po ay tula or isang saknong na ginawa ko. Narito po siya. So, basahin po natin. Kung mapapansin natin, mayroon po siyang 1, 2, 3, 4 na taludtod. Okay? At yung 4 na taludtod na yan, isang saknong na po yan. Ibig sabihin, mayroon na akong isang saknong. So, paano ko ginawa ang tula na yan? So, mayroon po siyang tugma na O at mayroon din po itong sukat na 12. Basahin po natin. Unang taludtod. Ano nga ba ang kalayaan? Ibig sabihin dito napakita ko na patungkol sa kalayaan yung gagawin ko. Ito ba'y mahalaga sa ating mundo?
paano ito makakamit ng tao na kung tayo mismo ay nagkakagulo. Basahin ko po muli para makita ninyo. Alisin ko lang po itong mga sulat-sulat. Okay? So basahin po natin yung unang saknong na ginawa kong halimbawa. Ano nga ba ang kalayaan na ito? Ito ba'y mahalaga sa ating mundo? Paano ito makakamit ng tao na kung tayo mismo ay nagkakagulo? Kung titignan po natin, ulitin ko, mayroon po tayong 4 na taludtod dito. Ibig sabihin, yan na po yung unang saknong ko. At sa bawat taludtod, mayroon po siyang sukat na 12. Paano po natin malalaman? Aalamin lang po natin ang pantig niyan. Bilangin po natin. Ano nga ba ang kalayaan na ito? Bilangin po natin ha. Ano nga ba ang kalayaan na ito? Ibig sabihin, meron po siyang 12 sukat. Ngayon, mula doon siya gagawin ni Tula, sabi nga natin, kinakailangan bawat taludtod ay mayroong sukat na 12. Kaya naman kung titignan ang sukat ng bawat taludtod, yung mga sumusunod, kagaya ng mga to, 12 rin po ang sukat niyan. Basahin natin. Ito ba'y mahalaga sa ating mundo? 12 ulit. Paano ito makakamit ng tao? 12 ulit. Na kung tayo mismo ay nagkakagulo. Kung mapapansin nyo, 12 ulit yung sukat. So, ganyan po yung gagawin ninyong tula. Ibig sabihin, may tugma, mayroon ding sukat. Para sa kaso ko, ang ginawa ko, ang tugmang ginamit ko ay ang pantig na O tunog na O. At ang sukat niyan ay mayroong tig 12. Kinakailangan po na ganyan ang gagawin nating tula. So bakit po yan ang napagkasunduan namin? Kasi po dahil kayo ay grade 10 students na, ibig sabihin kailangan alam nyo na kung paano gumawa ng tula na mayroong sukat. Magiging challenging siya, pero kapag nasimulan mo na siya, diyan mo malalaman yung kaalaman mo patungkol sa tula. Kumbaga, malilimat na dapat yung paggamit ng salita, kailangan aware ka sa paggamit ng sukat, kailangan alam mo kung paano siya pagtutugmain, at yun po yung challenge para sa inyo. So sa una, mahirap po siyang gawin, pero kapag nasanay ka na, magiging madali na lang yan para sa iyo. At ngayon po, sa pamamagitan din yan, mas mapapalinaw yung ating talasalitaan. Kasi nga, hindi lang tayo gagamit dyan ng mga normal na salita. Maaari tayong mag-limit ng mga salitang gagamitin natin. Kagaya na lamang for example, kung gagamitin natin yung salitang tahanan, paano po kung sobra tayo ng isang pantig o isang sukat? So, iisip tayo ng ibang salita niyan para i-substitute doon sa salitang tahanan. Ano ang pwede kung meron tayong sumusobrang isa kapag ginamit yung tahanan? Pwede natin palitan ng salitang bahay. Parehas lang bang kahulugan? Tahanan, bahay, parehas lang. Pero ano ang mas kailangan mo? Mas kailangan mo yung mas maikli yung sukat. Kaya naman pwede mong gamitin doon yung salitang bahay kasi 2 lang yun kumpara sa tahanan na mayroong 3 sukat. Diyan po natin malalaman yung kahusayan ninyo sa pagpili at pag-alam ng mga salitang Pilipino. Okay? Ulitin ko lang po, 12 sukat ha. Hindi po 13, hindi 14, hindi 11. 12 po dapat. Kapag sumobra, ibig sabihin, kumbaga, dinisregard mo na yung rule natin. At mayroon po yung epekto, syempre, sa ating gagawin na tula. Okay? Ngayon, matapos na po natin malaman ang pinakapaksa ng tula na gagawin natin na patungkol sa kalayaan, at matapos na po natin malaman kung ano nga ba yung struktura nito, alamin na po natin kung paano ito isusumite o isasubmit. Para po sa inyong pamantayang pangganap, ang pagsusumite o pagsubmit po nito ay ganito po siya. Ayan. Sa paggawa po ng inyong tala, kinakailangan na mayroon po kayong 2 hard copy o 2 kopya nito. So para po saan yung 2 kopya? Una po ay para sa inyo at yung isa naman ay para sa akin. Ngayon, sa paggawa ninyo ng hard copy, maaari po itong printed o handwritten. Pero mas maigi na kailangan nababasa ng maigi. Pwede nyo po siyang i-design, nasa sa inyo. Pwede nyo po siyang lagyan ng mga abubot para mas mapaganda yung hard copy ng tula ninyo. Ulitin ko, 2 kopya, yung isa sa inyo, yung isa sa akin. Ngayon, ang tulang gagawin ay ipe-present po natin. Pero ang kaso lang,
baka nagkulang tayo o magkulang tayo sa oras. Kaya naman ang napagdesisyonan namin, isi-send na lang o gagawin na lang ang presentation ng tula gamit ang video o recorded presentation. So, ang pagpipresenta ay gagawin gamit ang video presentation na lang. So, ano naman yung kagandahan ng video presentation na lang gagawin natin tula? So, dahil po ang tula na ito ay recorded na lang, kinakailangan po na sa pagre-record or pag-present po natin, wala po dapat sa inyo ang humahawak ng kopya at bumabasa. Ibig sabihin, pwede nyo gamitin yung technique na habang nag-video, sa likuran ay mayroong kopya o di naman kaya mas maganda i-memorize mo. Kasi ikaw naman yung gumawa niyan, mas magiging madali yun para sa'yo. Sumunod, kinakailangan din po na syempre maayos po yung deliberasyon sa paggagawa ng video presentation. At yun yung kagandahan ng video presentation, na kapag nagkamali ka o sa tingin mo medyo kulang yung performance mo, pwede mo naman siyang ulitin. At kasabay nun, maaari ka rin gumamit ng iba't ibang editing skills or editing tools mo para mas mapaganda yung iyong tula. Okay? Ulitin ko lang, sa presentasyon, hindi na tayo magla-live. Ibig sabihin nito, mag-video presentation na lang tayo. Ngayon, paano naman po yung video presentation namin, sir? I-send po ba siya sa inyo ng direct message? Hindi po. Mayroon po akong Google Drive file na i-send sa inyo, sa section ninyo. At sa file na yun, pag binuksan nyo siya, makikita nyo doon yung folder ng pangalan ninyo. At kapag nakita nyo doon yung pangalan ninyo, doon nyo po sa folder na yun, i-upload yung inyong presentation ng tula. Maliwanag po ba? Muli, video presentation po tayo. May file akong isi-send na Google Drive at sa Google Drive na yun, mayroon yung mga folder ng pangalan ninyo. Hanapin nyo lang yung pangalan ninyo at kapag nakita nyo na, doon nyo i-upload yung inyong tula o presentation. Okay? So, sa pag-upload po, pagkatapos natin mag-upload, wag na po natin pakikialaman yung gawa ng iba ha. Wag na po natin bubuksan kasi baka magkaroon tayo ng kaso na sir, nag-upload ako pero binura ni ganito. Wala po sanang ganoon. Sa pag-upload natin ng presentation, pagtapos na, i-check natin kung gumagana at kapag okay na, close na po natin. Okay? Yung pag-critic ng tula, kung magkaroon tayo ng oras, sabay-sabay po natin papanoorin yung lahat ng tula ninyo. At syempre, mabibigyan po ng recognition yung may pinakamataas na markang makukuha. Kaya pag-usayan po natin. Sumunod naman, para po sa deadline nito, o yung pagsumite, ay hanggang December 8 po siya. December 8, 2023. Ibig sabihin po, before quarterly assessment. Mas maganda na bago po ang December 8, dahil holiday po ito, nakapagpasa na pa kayo o nakapagbigay na po kayo ng hard copy ng tula ninyo sa akin. Though sasabihin ko rin sa inyo sa ating pagkikita, yung pag-remind sa inyo patungkol sa tula na ito. At kung magkaroon tayo ng oras, syempre tutulungan ko po kayo. At kumbaga, bibigyan po kayo ng gabay nang sa gayon, ma-check natin kung tama ba yung ginagawa nating tula. Ulitin ko lang po, yan po ang ating pamantayang pangganap para sa ating ikalawang markahan ng Filipino 10. Tula na patungkol sa kalayaan. Istruktura nito ay mayroong 4 na taludtod, 4 na saknong, may sukat na 12 at mayroon pong tugma. Ang deadline po nito, December 8 at ang kanyang paksa ay patungkol sa kalayaan. Maraming salamat po. Diyan nagtatapos ang ating talakayan para sa araw na ito. Muli maraming salamat. Ako ang inyong guro sa Pilipino, Sir Aaron Tolentino, na nagsasabing ang buhay ay weather lang. Maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat. Salamat.